Sa inyong lahat guys, at pagpalain po sana tayo ng ating Panginoong Hesus. May ipapakita ako sa inyo na isang 3-in-1 welding machine. Ang brand po nito ay Realm MiG 250. So 3-in-1 po ito guys dahil may metal arc siya, TIG at saka MiG. Bala ko kasi sanang kunan ito ng video kanina no, doon sa pag re-repair ko, kaso hindi ako nakaporma sa labas dahil maulan kung paano ko siya ginawa ng paraan. Pero ito, bago ko ito tatakpan ng maayos, binalik ko muna konti yung cover niya para makita nyo naman, kasi gusto ko ipapakita sa inyo para makita nyo ang kabuuan, ang itsura ng isang welding machine na inayos ko kanina lang. So ito po siya, pang handle niya, yan. Madali lang, wala na yung tinanggalan ko na ng screw bolt, yan. Ito itong welding machine na to ay nagpa-power naman, nagpa-power siya, tapos yung metal arc niya ay magwi-weld naman. Kaso doon sa MIG niya ay hindi siya talaga magagamit o hindi siya magwi-weld dahil hindi lalabas itong electrode wire niya. Diyan siya dadaan, tapos doon siya lalabas. Sa paglabas niyan, papasok yan dito sa may puwit ng may electrode conduit niya, tapos lalabas yan dito sa electrode handle. Itong switch niya, ito para aandar yung motor, para yun ang hihila sa electrode wire papalabas. Ang problema, hindi siya iikot. So yun lang naging problema niya. So kanina tinanggal ko itong panel board niya, tinanggal ko po ito kanina, chinik ko ng maigi, wala naman siyang crack o mga full soldered o kulang sa hinang. Okay lang naman lahat ang hinang niya. Kaso regulator IC niya, nagsuspit sa ako na sira kasi walang lalabas doon na supply para sa kanyang 24 volts na motor. Dahil sa hirap hanapan yung IC na yun, so nagpasya ako na gawan ko na lang ng paraan. Buti na lang nung pagkagawa ko ng power supply na to, nag-output siya ng 24 volts, which is exactly para sa supply na 24 volts DC ng motor. So madaling salita, ikinabit ko na ito, kinabit ko na. So ito yung switch niya ng MIG. So ito yun ang switch niya. So dinaan ko dito sa isang linya, tapos ang isang linya naman diyan ay paroon naman sa motor. Saka yung isang linya naman doon sa supply natin ay direkta rin doon dito sa 24 volts motor, DC motor. So ayun, nagkaka-supply na siya. Ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano siya gumagana. Ito, ipopost ko lang sandali. Siya nga pala, guys, sa mga viewers, bago ko matapos itong video na ito, paki-subscribe naman ng channel ko para kahit kunti matulungan ako sa ginagawa ko, at saka makatulong rin sa inyo. Sana pagpalain po tayo sa ating mga ginagawa, kabutihan. So ito, ilalagay ko na yung wire doon papasok sa niya, sa feeder niya. So, sandali lang guys ha. Siya nga pala,
Para sa mga viewers dyan na within Maramag, Bukidnon, hanapin nyo lang po yung pangalan na Martic Appliance Repair Shop po. Andito lang po sa Purok 3 ng South Poblacion, Maramag, Bukidnon. Ako po ay nagre-repair ng lahat ng mga uri ng mga household appliances, TV, microwave oven, electric pan, washing machine, audio amplifiers, welding machine, kahit ano na, lahat-lahat na nire-repair ko dito. Refrigerator, aircon, ganyan. Mga nais magpapagawa o paparepair ng mga appliance nyo, pwede nyo rin dalhin dito sa shop ko. Dito lang sa Martic Appliance Repair Shop ng Purok 3 sa Poblacion, Maramag, Bukidnon. O di kaya pwede rin kayo mag-request ng home service. Depende po sa layo ng ng inyong tinitirhan po. So ito po i-feed ko na dito yung wire electrode para makita natin kung gumagana na nga ba siya. Sandali lang po. Siya nga pala guys, pagkabit po nito ng electrode niya, kailangan po na wala siyang balok-balok o lang mga baloktot dito. Kasi pag may mga baloktot po dito sa wire niya, hirap po yun maipasok dito sa niya, sa feeder niya. Kaya yung mga baloktot, putulin nyo na lang, tapos gawin nyo na yung gawin yung straight, ganyan ganyan lang, nyo, tulap nyo doon, ayan. Saka ito, luwagan nyo rin ito. Kaya tanggalin mo natin ito. Saka iangat yan ayan. Tapos ipasok mo doon sa ayan, yung dulo niyan. So, ipasok mo hanggang sa lalabas dito yan. Ito ayan, lumabas na siya. Saka ibalik mo ito. Pagkatapos ito, pang-adjust ito kung kailangan mo higpitan o luwagan. So paano siya gumagana? Ito po yung switch niya. Yan, naikabit ko na po yung switch. Ito yung switch niya. Tingnan niyo mabuti kung gagana po ba ito. Dapat ito iikot. Pag ikot niyan, lalabas ito. So i-plug ko muna. Yan, umaandar na siya guys. Tingnan po niyan yung wire, yung electrode na yan, kung lalabas yan na ito tingnan nyo ito. Kahit pwede rin dito doon. Yun yun. So huwag na natin yun. So ganun lang. So gumagana na. Ganito lang guys, sa mga may makainkwento na ganitong problema, ganito lang ang gawin nyo. Lagyan nyo na lang ng external na supply para gagana ulit siya. Hirapan tayo doon sa board niya na i-troubleshoot pa. Yung pang replacement niya ay mahirap hanapin doon sa tindahan. Kaya ito lang ang videos natin. So sa mga viewers dyan, pag-subscribe naman ang channel ko at salamat sa inyong panonood. Magandang hapon po sa inyong lahat. Bye bye. God bless.